DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, September 23, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Ilang abogado ng Pilipinas pasok sa A-list ng Asian Law Journal. Kongreso inakusahan ni Senator Ping Lacson na ugat ng korupsyon sa flood control scam. Engineer Hernandez nagbago ng isip. Tumangging isuko ang laptop sa Senate Blue Ribbon Committee. Legislative immunity, planong bawiin ng Blue Ribbon. Pasimuno ng kaguluhan sa Mindiola, tinawag ng DILG na isang terorista. Sunog, sumiklab sa isang residential commercial building sa Binondo, Maynila kagabi. 13 naman ang sugatan sa sunog sa Quezon City. At guro na nagsilbing licensure exam watcher arestado sa pag-leak ng text questionnaire sa Davao. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. inilabas na ng Asia Business Law Journal, ABLJ, na nakabase sa Hong Kong A-list nito sa 100 nangungunang abogado sa Pilipinas. Kasama ang 38 pangalan sa Icons List. Ang ABLJ na bahagi ng Law.Asia Group ay nagsimulang maglabas ng listahan noong 2018 at marami sa 2025 roster ay nasa listahan na sa nakalipas na ilang taon. Ang mga kasama ay sina Dar Acusar na may malawak na karanasan sa corporate law. Patricia Sa Dar ba yan si Acusar? Di ba dati sa Disud yan? Alam ko sa Disud nasa ko na to eh. Nasa Pasig River. Rehabilitation. Oo. Si Dara Acusar. Sige, babae na. Babae. Oy, magandang umaga sa mga taga-Dar ha. Department of Agrarian Reform. Mapapagalit mo na naman ako niyan, kumbachero Teka muna. Ito muna, nabanggit ko lang, binati ko lang eh. Secretary Conrad Estrella. Ay, Secretary. Magandang morning. Sina Dara Acusar na may malawak na karanasan sa corporate law. Patricia Bunye. Ano kaya ni dating Secretary Toting Bunye to? No? Oo nga, Na ang pagsasanay ay nasa Mining and Natural Resources Department. Charles J. De La Cruz na ang kasanayan ay nasa Maritime Personal Injury Disputes. Si Charles. At JJ Dicini, isa sa nangungunang information and technology law expert sa bansa. Pasok din sa Asian Law Journal sina Benedicta Du Balabad, Mila Federis, Miguel Antonio Galvez, dating Energy Yusek Jose Layog Jr. Yusek Layog. Yusek Layog, hello. Naalala ko tuloy si Yusek bigla. Attorney Jose Layog, Enrique Quiazon at Christine Torres. Ayan. Karamihan dyan, 10 sila ay nasa Divina Law Office, kumbachero. Correct. Pinamumunuan ni Dean Nilo Divina. Yes, Ayan. Congratulations.
Alas 6, anong oras na? Alas 6, 8 ang ating oras. Samantala, isinisisi ni Senator Ping Lacson sa Kongreso ang garapalang katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Senator Lacson, ang budget insertions ng mga mambabatas ang nagbigay daan sa mga maanumalyang proyekto at bilyong-bilyong korupsyon sa pamahalaan. So ang tinutukoy ditong Kongreso ni Senator Ping ay hindi lamang yung lower house. Hindi natin alam. Kasi nung sumunod na niya, mga mambabatas na yun. Dahil lalo pat may mga senador din na nababanggit. Ulitin natin. Sige. Ayon kay Senator Ping Lacson, ang budget insertions ng mga mambabatas ang nagbigay daan sa mga maanumalyang proyekto at bilyong-bilyong korupsyon sa pamahalaan. Ng senador, kung walang nangyaring pagsisingit sa pondo, ay wala ring mananakaw. Ang mga tiwaling opisyal. Wala raw mananakaw kung walang insertion. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng ulat ng Independent Commission for Infrastructure na may mga tauhan ng DPWH ang umano'y sumira, nameke at nagtago ng official records kaugnay ng mga flood control projects. Alas 6:09 na ng umaga. Naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Ingat-ingat po, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ngayon na bago mag-umpisa ang 2x2. Grabe, naawa ako sa mga yung mga Pilipinong kababayan natin na nakapila dyan sa US Embassy. Nadaanan mo ba? Hindi naman kasi suspended ang pasok sa... Naipupong na ba sila doon yung mga naghihintay sa labas? Parang wala. Di ba yun ang nare-request natin noon kay Manila Mayor Lito Atienza pa? Oo, nung pa. Diba? Na maglagay man lang ng kahit tent doon. Para yung mga naghihintay, pag umulan, hindi mababasa. Actually, kahit naman kumbatsero, hindi lang para sa pipila doon. Maganda naman talagang lagyan ng kanyon yung kaya para lang, lalakaran mo, gano'n. Kaya lang ayaw yata ng US Embassy. Ba't kanila ba yun? Kanila yun. Kanila ba yun Hindi naman tapat yun. Sa banda doon pati nga kalsada, kanila na yun Yung Ross Boulevard Hindi pwede yun. Dati, Dewey Boulevard yan. Ngayon, Ross Boulevard yan. Nung Dewey yan. Nung Dewey Boulevard yan. Sa inyo yan. Hindi pwede yan. Ngayong Ross Boulevard na yan, ba't inaangkin pa rin nila? Hindi, yung bakuran siguro nyo, tinuturing na parang soberenya ng Amerika yan. Pero yung labas na, hindi na sa inyo yun. Dapat na naming alagaan ng aming diba, pag may magpo-protesta lang dun, tinataboy ka agad ng mga polis yun Dahil nagre-request si US Ambassador Christy Caney na mawala yung mga yun. Baka kasi pinturahan yung kanilang gagawa pa lang na bakod. Kaya nga, nagsimula yung panahon pa ni Ambassador Done. Si Done, si Richard. 6:11 Ay, mga taga-US Embassy na mga Pilipino, magandang morning. Magandang morning. Meron parang gabi ni Kumbachero Yung bang valid pa ba yung... hindi pa kinakancel Hindi pa kinakancel. Good morning. Huwag yung kakansilin, matagal pa yun. Hindi ko pa masyado nagagamit. Hindi pa nagagamit, ako rin. Kailan ba? Hanggang 2033 pa yata yun sa akin. Bago lang. Matagal pa. Alas 6:11 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Babawian ng legislative immunity si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ito po ang banta ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson kasunod ng desisyon ni Hernandez na hindi ituloy ang pag-turnover ng mga ebidensya mula sa kanyang computer sa komite. Ayun. Ang pag-turnover sa komite ng mga ebidensya, ayun. Ayon kay Lacson, hawak na ng Office of the Sergeant at Arms o USAA ang nasabing ebidensya pero bigla na lang nagbago ang isip ni Hernandez at magtatanong daw muna siya sa kanyang abogado kaya sinelyuhan muna ito ng mga taga-USAA. Sinabi ng senador na nanganganib na hindi maipasok sa ilalim ng Witness Protection Program si Hernandez dahil sa kabiguan nitong makipagtulungan sa investigasyon.
Oy, andito na yung Pag-asa. Ay, kuha tayo ng update sa Pag-asa. Engineer Tony Nanggel, maulan ba dyan sa New York? Nasa New York pa ba si Engineer Tony Nanggel? Walang paramdam eh. Talaga Baka naman. nasa New York po si Engineer. Sa Kabanatuan kaya. Kagabi daw, sobrang lakas din ng ulan sa Nueva Ecija. Oo, kagabi lang dito sa Metro Manila, kita ko kagad yung Araneta Avenue, lubog kagad. Lubog kagad. Talaga naman, Ating uulan siguro, kinakabahan yung mga taga DPWH, ano? Oo, ang talaga. mga kontraktor at mga proponent, yung mga congressman at senador. Hindi matatapos, sabi siguro. Hindi matatapos itong paghahabol sa atin. Talaga. Talaga naman. Hindi talaga dapat matapos. Hindi namin kayo tatantaran. Usapin natin si Patrick Del Mundo ng Pag-asa. Patrick, magandang morning. Kumusta na ang bagyong Sinando? Yes po, magandang morning po sa ating lahat. Sa kasalukuyan, yung bagyong Nando po ay patuloy na kumikilos palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagya po itong humina sa lakas na 185 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso pa rin na umaabot ng 230 km per hour at huling namataan sa may kanluran ng Calayan, Cagayan layong 265 km. Samantalang kumikilos ito pakanluran sa bilis 20 km per hour at inaasahan nga natin na possible ngayong umaga ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat palayo na po sa itong si Bagyong Nando ay nakataas pa rin yung ating tropical cyclone wind signal number 3 sa may bahagi ng Ilocos Norte, sa may northwestern portion ng Apayao, sa may northwestern portion ng mainland Cagayan, sa may western portion ng Babuyan Islands. At signal number 2 naman sa may bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, sa may northern and central portions ng Cagayan, sa may nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur at sa may northern portion ng La Union. Samantalang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, sa may nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet at La Union, Pangasinan, northern portions ng Zambales, northern and central portions ng Tarlac at sa may northern and central portions ng Nueva Ecija. Samantalang, bagamat nga palabas na itong bagyong Nando sa ating Philippine Area of Responsibility, maaari pa rin makaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Northern Luzon, particular 100 to 200 mm of rain ang maaaring maranasan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at sa may Benguet at 50 to 100 naman sa may bahagi ng Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan at sa may bahagi yan ng Zambales. Samantalang ngayong araw, meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa may silangan ng Mindanao at sa kasalukuyan ay may mataas itong tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Kaya patuloy po tayo mag-monitor at tumantabay sa mga update ng Pag-asa kaugnay dito sa weather systems na ating Hindi naman magkakasama sa Philippine Area of Responsibility si Nando saka yung bagong bagyo. Yes po, sa ngayon po inaasahan po natin na since alis nga po ng ating PAR itong si Nando at bagamat possible po pumasok yung low pressure area mamayang hapon or gabi, kaya po possible po na hindi po sila magkasabay sa loob ng PAR. Ano ala nung LPA pag naging bagyo? Ang susunod pong pangalan ng ating bagyo ay bagyong Opong. Opong. Opong? Opong. Tama po. Hindi Ompong ha, Opong. Hindi po. Opong. Opong. Okay. Dito sa Metro Manila, kahit palabas na yung bagyo, kumusta ang maging maghapon natin? Yes po, dito po sa may bahagi ng Metro Manila, kasama na rin po sa may Mimaropa, Calabarzon at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, asan pa rin po natin na magiging maulap yung maghapon at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot naman po yan ng hanging habagat. Habagat na to, no? Kanina nga sobrang lakas ng ulan na Patrick, mga right before 6 o'clock. Tama po, nagkakaroon pa rin po ng mga malalakas ng pag-ulan. I-expect pa rin po natin yung mga moderate na mga pag-ulan. May occasionally heavy dito nga po sa area natin. At gayon din, meron din po tayo nakataas sa yellow warning. Yellow rainfall warning sa may Zambales at Bataan. Zambales at Bataan, yellow. Ayun, at least kahit paano mapapahinga tayo ng konti. Kaya lang, yung bang si Opong malakas din? Kung sakali?
Ngayon po, since medyo may kalayuan pa po at low pressure area pa lang po ito, hindi pa po natin ganun masasabi. Yung ngayon po yung nakikita natin, possible po na umabot ng hanggang tropical storm category. Bagamat since malayo pa nga po ito, magkakaroon pa po ito, possible pa po magkaroon ng buwelo dahil nasa karagatan pa po ito. Pwede lumakas pa. Lumakas. Tama po, yes po. Okay. Okay. Patrick, maraming salamat. Thank you, Patrick. Maraming salamat po at magandang umaga. Si Patrick Del Mundo ng Pag-asa. Ingat pa rin po tayo mga kababayan. Tamo, parang hihinga lang tayo ng konti. Oo. Hihinga tayo ng konti. Pag alis po nitong si Nando, bagyo na naman. Alas 6:18 ang ating oras. May imbag nga bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayon, gising na. Tinawag na mga terorista ng DILG ang mga nanggulo sa isinagawang kilos protesta kontra korupsyon sa Maynila noong linggo. Para kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, posibleng konektado sa local terrorist group ang mga nanggulo sa Mindiola at Ayala Bridge sa Maynila. Ayon kay Remulla, tukoy na nila ang mga nasa likod ng kaguluhan, ngunit hindi muna nila ito papangalanan habang gumugulong ang investigasyon. Kabilang sa mga kasong posibleng kaharapin ng mga mapapatunayang sangkot ay arson, inciting to sedition, at kinukonsidera din ang kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act. Una nang sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na biniberipika nila ang impormasyon na isang abogado at isang dating politiko ang nagpondo sa mga bogus na narelista ng gulo sa Ayala Bridge at sa Mindiola sa Maynila. Yung ilang mga news website kumbachero, pinapangalanan eh. May pangalan na. Ang pinangalanan nila ay dalawang Filipino-Chinese. Oo. Dalawang Filipino-Chinese na taga Maynila. At isang abogado. At dalawang abogado. At dalawa ba? Yung isang abogado na ayon sa isang nga pala. ayon sa isang UP lawyer, si Attorney Wilfredo Garrido ay tinatawag niyang gasolito. Gasolito. yung isa ron sa dalawa. Yung isa naman dating barangay chairman, sabi niya. Nga pala. So dalawang abogado at dalawang Filipino-Chinese. Isa doon sa Filipino-Chinese, dating politiko. Yun ang pinapangalanan ngayon. Nako. At mahigit sa 200 pa lang na aresto dyan sa September 21 na rally na yan. Dito sa Mindiola. Sila nga ba ay na-impluensyahan lang ng mga politiko o binayaran, o sila ay nadali ng mga influencer gaya ng rapper? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:20 na ng umaga. Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ano sabi ni Secretary? Terorista? Terorista. Ang mga nag-udyok. Na mga, sabi naman ni Yorme, dating politiko at abogado. Tapos may mga gamit silang, di ba, binabanggit natin kahapon. Ano sabi ni Het? Ano daw yon? Yung may bungo? Yung bandila. One Piece ba yon? One Piece. One Piece. Ginaya pala nila yan sa Nepal, sa Indonesia. Ganyan pala mga nagiging ngayon, kasi yan pala galing sa isang Japanese anime, kumbachero, na sumisimbolo ng katapangan at paglaban din sa katiwalian. Meron niyang yata isang
cartoon na na palabas sa Japan na yun ang yun ang adhikain yun ang symbol niya. Symbol. Kaya ginagaya ng mga kabataan ngayon. Kaya lang yung ginawa nila na yun hindi katapangan yun Ayan lang. Makikita mo yung ginawa nila na yun medyo gullibility yun kumbatsero na paniwala sila nung mga tao na pwedeng maging marahas na nagmamanipula sa kanila at sila'y binabayaran lang. Ayun, talaga. Pero sabi po ng Manila Police District, maaari daw po na impluwensyahan lamang ng isang hip-hop personality o rapper ang mga tinatawag na gangster na nanakit at nanira ng mga ari-arian talaga? Sa gitna ng malawakang kilos protesta sa Maynila kahapon. Sino yan? Sino yung rapper na yan? Mag-usap-usap muna yung mga nagsasalita tungkol dito. Baka iba-iba kwento sinabi po ni Manila Police District spokesperson Major Philip Ines, batay sa naging pag-aamin ng ilang naarestong minor de edad na umano'y nahikayat lamang online para dumalo sa rally. Sa ngayon ay nagtutulong ng MPD at PNP Anti-Cybercrime Group para suriin kung totoong may nangyaring hakutan online para himukin ng mga kabataan na manggulo sa kilos protesta kontra katiwalian. Tingnan po natin yun at humingi na rin po tayo ng tulong sa ating anti-cybercrime para ma-check po natin. Ito sa sinasabi nila po, nagkaroon po ng pagkikayat sa kanila online. Ang sa atin po, magkakaroon po tayo ng pag-iimbestiga at hindi po tayo papayag na hindi natin mapapanagot ang talaga may hayagang po paglabag sa batas. Yun. Yan po si Manila Police District spokesperson Major Philippines. Pangalan niya Philip Ines Philippines. Samantala tiniyak naman ni NCRPO sino ito? Tiniyak naman ng NCRPO na nasa mabuting kalagayan ang viral na ralistang binansagang si Fishball Warrior o si Alvin Karingal sa tunay na pangalan. Fishball Warrior natakusan niya. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Tolentino Asilo, pinaiinom nila ng gamot si Alvin matapos na damputin ng mga pulis sa gitna ng kilos protesta sa Luneta noong Linggo. Kasunod dito ng pag-aalala ni Mean Karingal, yung nanay ni Alvin, sa kanyang anak na isang PWD matapos lumahok sa rally laban sa korupsyon. Binansagang Fishball Warrior si Alvin dahil sa viral video ng kanyang panawagang ibaba ang presyo ng fishball at ng iba pang street food. Meron pa Fishball, kikyam, kwek-kwek. Sa kasagsagan ng protesta. Saka calamares daw, yung calamares. PWD daw baka may special. Pero maganda yun. Actually, tuloy-tuloy yung kanya paliwanag niya Talagang yun ang pinaglalaban niya Tama. Pero inaresto. Ba't siya inuli? Actually, baka nakasama yan sa mga napagkamalang ng babato. O kaya naman, baka nakisali-sali nga. Baka nung walang pumapansin sa kanya, nakikinig sa kanyang panawagan. Nainis. Hindi natatawagan lang ako ng pansin dito sa isang grupo ng mga kabataan na nagrally kahapon dyan sa halap ng Manila Police District. Nangakatakip din ang muka. Nakatakip din ang mga muka. Ang sabi nila sa plakad na dala-dala nila, rallyista ang biktima, kapulisan ang pasista. So yung palang ginawa nitong mga batang to nung linggo ay ayos lang sa kanila. Ayos, tama ba yung ginawa nila? Yung pulis doon kumbatsero, puro mga walang armas yun Puro walang almas. Meron kang binugbog na pulis May binugbog ninyo yung mga pulis. Ewan ko kung tama yung ginawa. Kung may magbibigay pa ng katwiran dito sa ginawa nitong mga batang ito, yung bibigyan ng katwiran, hindi kasi maraming korupsyon na nangyayari kaya pagpapahayag ng galit yan pagka ganun ang naging naratibo nitong mga ito, ewan ko na lang. Pagka at saka tayo ay sumang-ayon sa ganung klase ng narrative, ibig sabihin manggulo na tayo. Pwede na pala tayo manggulo pagka galit tayo. Ganun ang ibig sabihin Kaya mag-ingat-ingat po itong especially yung mga
marami kasing mga ngayon na nasa social media kumbatsero, mga influencers pa naman, na para bagang kinakampihan pa yung karahasan na to. Nako, maghunos dili kayo. Oo, ayan. Meron pala talagang namatay. Oo, merong may namatay, isa. sabi ng DOH. Ng Department of Health. Ito, meron pala isang namatay at 48 ang mga May saksak yan nasugatan. May saksak yan eh. Diyan sa Mindiola. Oo. Pero Ayan. kung sino ang nakapatay sa kanya, Hindi alam. hindi alam. May saksak kumbatsero eh. Oo. Sa kahapon, hinahanap ni Mayor yan, di ba? Kung doon sa sinasabi kasing may patay, wala silang Pinuntahan na raw nila yung mga wala silang ospital, matuntun. Eto, may nire-report ho ngayon ang DOH mismo na may isang namatay. Isang sunog ang sumiklab sa isang commercial residential building sa Tomas Pinpin, Binondo, Maynila, bandang alas 9 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang nasunog na gusali ay ang Eng Hong na kaagad din nilagay sa fourth alarm dakong alas 9:45. Napilitan ng mga bombero na gumamit ng aerial ladder para apulahin ang apoy na mabilis na kumalat sa pinakatuktok na palapag ng gusali. Tingnan mo, ganda ng building, kumbatsero. Oo nga. Ang ganda ng building. Tumutok din ang mga pamatay sunog sa rescue operation sa mga nakatira sa gusali. Ang karagdagang detalye po mamaya sa pag-uulat ni 29 Boy Gonzales. Sugatan naman ang 13 katao sa sunog na sumiklab sa isang condominium unit sa barangay Tandansora, Quezon City, alas 5 ng umaga kahapon. Umabot sa ikatlong alarmang naturang sunog at napula bandang alas 6 ng umaga. Samantala, agad naman binigyan ng paunang lunas ang mga biktima. Sa ngayon ay wala pang pinal na pagtaya ng kabuang halaga ng naging pinsala ng sunog. Tinan mo nga na yan, may super typhoon tayo. Dalas ng ulan, lalakas. Tapos may sunog pa rin nangyayari. Ano? Hindi, iba talaga. Sa Davao, arestado ang isang senior high school teacher mula sa isang kilalang universidad sa Davao City matapos mahuling kumukuha ng larawan ng mga tanong para po sa licensure examination for teachers. Yung questionnaire. Oo, yung questionnaire sa LET at ipinadadala sa isang hindi patukoy na review center. Nako. Ano kaya review center to? Ayon kay NBI Regional Director Arcelito Albao, naaktuhang kumukuha ng mga larawan ng test questionnaires ang guro na kinilalang si Franklin Anota Jr. Inamin naman ng guro ang ginawa niyang ito kapalit ng 10,000 piso dahil sa matinding pangangailangan ng pera. Dahil dito naharap si Anota sa kasong paglabag sa PRC Modernization Act of 2000. Samantala, inalis na ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal sa pag-aangkat ng manok at ilan pang poultry products mula sa Israel at sa South Dakota sa US. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, matagumpay ng nakontrol ang paglaganap ng highly pathogenic avian influenza o bird flu sa naturang mga lugar. Kasama sa mga pinayagan ng muling iangkat ang poultry meat, day-old chicks, hatching eggs at similya ng manok para sa artificial insemination. Inaansahan ng Department of Agriculture na makatutulong ang hakbangin na ito para mapalakas ang supply ng manok sa bansa. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jalam Tang, Lakyam Sam Sihun, 6:34 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time, walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tiniyak ng Malacanang na walang makakaligtas sa batas para sa mga nagpasimulo ng karahasan na sumira sa mapayapa sanang kilos protesta
kontra korupsyon noong linggo. Batay sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat papanagutin ang lahat ng nanggulo at nanira ng mga ari-arian sa paligid ng Ayala Bridge, Mindiola hanggang sa Recto sa Maynila. Sinimula na rin ng pulisya na hanapin ang grupong tinawag ng palasyo na Team Itim. Team Itim. Na pinagsamantalahan at ginamit ang mga kabataan para manggulo, manakit ng mga pulis at magpasimula ng riot sa Mindiola. Ang gulo sa Recto Mindiola ay tumagal hanggang gabi kung saan ang makasaysayang lugar ay naging isang war zone habang ang mga sumalakay ay naghagis ng mga bato, molotov, cocktail at maging mga dumi ng tao sa mga pulis. Hinalughog at pininsala isang hotel. Sinunog ang ilang sasakyan kabilang ang mga motorsiklo ng mga pulis. Isyu ng bayan, katotohanan. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng husto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong suma sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Na-experience niyo po ba yung malakas na ulan kahapon tapos napakalakas pa ng hangin? Ang tindi ng hangin kahapon na kumbatsero, mga bandang alas 5 ng hapon. Talagang may video pa nga dyan sa may Cubao. Naglalakad yung mga kababayan natin na nakapayong dahil malakas yung hangin. Natutumba yung mga tao eh. Sa lakas. Sa lakas nung hangin. Naaalala ko tuloy bigla yung waiting shed sa Commonwealth. Di malakas ang nakasilong yung mga tao. Nakasilong yung mga tao, malakas yung ulan, malakas yung hangin, basang-basa. Kahit nga hindi masyadong malakas ang hangin doon, kumbatsero, mababasa ka eh. Oo. Sobrang tayog po nung waiting shed na yun. Ewan ko ba? Konse, hindi siya pakikinabangan bilang waiting shed talaga. Tama ka. Dekorasyon. Kung ikaw ay nagagandahan sa ganong design dekorasyon yun. Pwede. Pero yung ikaw mo shed. Hindi eh. Oo, yung silungan. Pati sa araw kalibawa, summer, sisilong ka ron dahil matindi sikat ng araw. Lalo kang mangingitim eh. Mayroon pati. So, magandang umaga kay Mayor Joy Belmonte na napakasipag. Mayor Joy! Magandang morning. At doon po sa mga nagtatanong kung may pasok po sa Quezon City at sa iba pang mga lugar dito sa Metro Manila, karamihan po ay nagsuspinde ng face-to-face classes at ang order po ng inyong mga LGU ay mag-shift sa modular learning. Ayun. O kaya po ay yung online, yung online classes. Online classes. Meron naman na-set up naman na yung infrastructure dyan eh. Pwede na yan. Kaya dapat hindi na mabawasan ngayon ang school calendar days. Correct. Dahil sa bagyo, dahil sa sobrang init ng panahon. Yes. Kapag hindi kaya sa eskwelahan, ayan, modular. Online. Kailangan lang matiyak ni
Secretary Martin Aguda ng DICT. Henry. Matiyak ni Secretary Henry Aguda na ang internet connection kahit na umuulan meron, tuloy-tuloy. Gumagana. Tuloy-tuloy. Kaya yung mga nanay po natin dyan, ayos po, kasama ninyo yung mga anak. Pero sisilip-silipin nyo rin ha. Baka hindi naman talaga naka-online classes kung ano-ano ginagawa. Baka nakipag-usap sa mga team-itim ha. Baka naglalaro lang ng kung ano-anong laro. Ito, binabalikan ko kumbatsero yung One Piece na yan. Sige nga. Yung ano tawag dyan? Yung symbolism yan? Ito pala ay it's a Japanese manga and anime series. Mga taga RH-TV, meron ba kayong picture niyan? Yung daladalang bandila nung mga nanggulo dyan sa Maynila? Created by Ichiro Oda. Sino? Si Ichiro Oda. Ichiro Oda. Yan ba yung gumagawa ng ramen? Siya yun. Siya yun. Ichiran. Pinsan niya yan, si Ichiran. Pinsan niya. Si Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Young pirate whose body gained rubber-like abilities after eating a mystical fruit called the devil fruit. Kaya pala bungo no? Kaya pala bungo. Tapos may kalansay na parang magkapatong na gano'n, ano? Tapos yun nga, siya naging pirate king. Yang si Monkey Luffy. Siya yung bida. Parang at lumalaban na sumisimbolo raw ng kalayaan at katapangan. Kalayaan, katapangan at paglaban pa rin paglaban din ba sa katiwalian yan? Siguro. Wala binanggit. naman sinabi. Ito po ay alam nyo, nung araw ng linggo mismo, meron pong lumabas na mga report. Sana ay makasagot ang PNP Intel dito Meron daw nakapasok dito na mga Nepalese agents. Nepalese at Indonesian. Parang ang gustong sabihin dun sa report, magkakaugnay. Para bang talagang regional yung pag-uudyok ng ganitong uri ng mga karahasan. Sana naman hindi, sana hindi po totoo. Ito may mga gasa pa. Ito ba yan? Saan yan RH-TV? Sa Maynila ba to? Maynila. Ayan, may gasa din tong. Ayan yung container van na sinunog nila Hindi yung sa Mindiola. Hindi yung naglalakad kaninang may mga placards parang pabalik nga yan mga RH team, TV team natin, yung una-una. Ayan, we stand with Gaza. Gaza. Mukha nga kumbatsero. Mukha nga may basihan tong sinasabi ni Martin Aguda. Isyu ng bayan, katotohanan. Henry. Secretary Henry Aguda. Ano ba yan? Kanina pinapakinggan ko rin yung mga kinukwento ni Secretary Henry Aguda kay Kong Angel. Lalo na yung mga gumagamit na ng credit card. Ganun pala yun. Kaya pala maraming credit card ang nahahack dahil yung mga establishmentong may machine, yung reader nila, yun yung mahinang klase pa, 2G pa. Kaya ang ginagawa ng mga hacker o ng mga magagaling sa kalokohan na ganyan, tatambay lang sa isang establishmento na alam nilang ganun ang gamit. Ganun? Madali pa lang i-hack yun? Madali dahil doon na pumapasok yung mga details. Pati yung one-time password, mai-intercept na nila yon. Kaya dapat daw palitan na yung 2G na yon. Ang akala natin yung credit card port. Yung credit card port na yon. Akala natin pag inalis yung 2G maapektuhan lang yung ibang mga kababayan natin na luma pa ang gamit ng mga cellphone. Hindi pala yun. May mga establishmento pala na ganun pang gamit ngayon. Pati sa mga mall meron pa palang mga establishment sa mga mall ganun ang gamit. Kaya ang ina-advise
ni Secretary Aguda, magpalit na. Ayun. Kailangan talaga yung mga establishments. Kaya ang daming nadadali na mga, yung iba, mga nagtataka, bakit wala naman akong sinend na one-time password pero nagamit yung kanilang mga details, credit card. Credit card, ano? Ang ganda pa naman ng cashless transaction. Yan ang uso ngayon natin, pero habang dumadami gumagamit, dumadami din ng mga uto mga kababayan. Pero speaking of which, dapat siguro mapag-usapan na rin natin to. Yun pong kung gagamit kayo, nagre-restaurant po kayo. Nagre-restaurant kayo tapos gumagamit kayo ng credit card. Wag niyong ibibigay yung credit card ninyo sa server at dadalhin niya yung credit card nyo may ganun. doon sa port. Halimbawa, nasa second floor kayo o kaya nasa ground floor man kayo pero lalayo sa inyo ng malayo-malayo yung server. Wag po kayong papayag na ganun. Kung maaari kayo pumunta doon sa may port kung wala sila yung handy yung portable yung portable reader. Kung wala pong ganon ay pumunta kayo mismo sa kanilang kahera para makita po mabantayan ang inyong credit card. Mobile POS. Mobile POS. Yun. Yun yung pagka 2G, doon ka madadali. Oo nga. Ano yung POS, boss? Mobile point of sales. Point of sale. Okay. Yun nga yun. Doon ka nadali. Kaya pala. Ganun talaga. Card reader, yun. Yun yung card reader. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Het, bawas tayo. 6:48. Ando, nasa linya po natin si Governor Edgar Aglipay. Governor, magandang umaga po. Magandang morning. Tuying, magandang umaga sa iyo. Long time no hear. Long time no hear po. Kasama ko po si Ka-Jerry, Governor. Gov General, magandang umaga po. Jerry, magandang umaga sa inyo ni Tuying. Opo. At kahapon, nandun ako sa dulo ng Cagayan na Santa Ana. Yung unang mahihit ng Nando. Pero alam nyo, ang mata ng bagyo ay nasa island town namin ng Calayan. Doon, kausap ko yung mayor nung dumadaan at talagang ito na daw ang pinakamalakas itong last 5 years sa Calayan. Si Mayor John Llopis. At ang doon is 290 kilometers per hour. Grabe. Ngayon, nagre-request nga ako ng the moment na pwedeng mag-travel doon by helicopter. Nagre-request ako sa taas at mabisita ko at mabigyan ng tulong sila. Yun ang pinaghahandaan ko itong araw na ito. Sa mga report po ng damage to properties, agriculture at pati na rin po sa meron po bang mga nasaktan dyan sa bagyo? Sa ngayon, wala pa naman tayong reported na casualty. Pero alam nyo, sa ngayon, 20 towns ang affected. 143 barangays, 6,126 family at individual halos 18,000. Sa ngayon, ang damages sa agriculture, mga farmers na naapektuhan na 34,000, yung areas affected around 30,000 hectares at ang value around nasira 400 million pesos. Laki ng damage. May mga lugar ho bang mga nawalan ng kuryente, nawalan ng communication? Kayo, mabutit may communication pa na contact pa namin kayo.
Pero marami ho bang, may mga lugar ho bang dinaanan itong Sinando na parang isolated ngayon at dahil nawala ng kuryente, nawala ng komunikasyon? Lahat ng towns natin sa ngayon brown out dito sa northern part of Cagayan ang kuryente. Pero alam mo, may generator ang mga munisipyo natin at may solar power generated system ang mga ibang towns natin. Lalo na yung Santa Ana, meron tayong solar power generated na nagbibigay ng kuryente sa ating munisipyo. So, nagpapangsyon naman ang ating mga local governments dahil yan nga ang pinaghahandaan ng Cagayan. Dahil sa 80% ng ating weather disturbances ay dumadaan sa amin. Ang problema pa ng Cagayan is habang may ulan dyan sa taas, papunta dito yung tubig. Kasi, because valley ang Cagayan. So, itong Cagayan River magsisimula doon sa Nueva Vizcaya. In short, yung tubig na galing sa Sierra Madre papunta ng Cagayan. Yung Cordillera at Caraballo Mountains na regions CAR ay papunta rin sa Cagayan. Puro sa inyo din no? Grabe nga yung buti na lang at ang mga taga Cagayan ay very resilient po. Ngayon po ba umuulan pa rin diyan at malakas pa rin ang hangin? Umuulan pero wala nang hangin, pero umuulan at binabantayan namin itong level ng tubig. Kasi at right now papuntang 6 meters na meron kami kasing pinagsusukatan. Yung pinagsusukatan namin dun sa may Punton Bridge. Yan ay nasa southern part ng Cagayan. Doon Igaraw. Pagka tumaas yun tumaas ng 7 meters ay mag-evacuate na kami. At 9 ay talagang flooded na ang Tugigaraw. So sa ngayon naman ay nasa 6 tayo. Nag-aalerto na lang na lilikas ng tao pag 7 meters. Pag 9 talagang forced evacuation na. Meron naman kayo mga preposition na mga relief goods at iba pa, Governor, may mga kailangan po ba kayo baka from the national government now? Bago itong nagkaroon ng national meeting by Zoom at dumating naman na kahapon galing sa region yung mga ayuda dito. Nandito ako sa northern part ngayon. Meron kasing sub-capital dito. Meron tayong warehouse dito. At thank you to the national government, especially DSWD. Because nung nag-request ako, nagbigay naman at pinasundo ko yung mga food packs around 6,000 and non-food item. So, mga sanitary kits para sa mga ating mga evacuation areas. Opo. Yun ang maganda po diyan ay nakapaghanda. Walang casualty, although yung damage to properties and agriculture hindi rin maiiwasan. Isa na lang po, Governor, na tanong, kumusta po ba mga flood control projects diyan? Gumagana naman ba? Alam mo, ang problema ay yan, flood control project. Pati dyan sa inyo. Walang sa buong Pilipinas yata. Ay, pambihira. Pinapupunta rin namin ng mga investigador dito para makita kasi siyempre nakita nyo, hiling ng tao, pati ang presidente natin ngayon ay pinapasalalim niya ang sarili niya sa investigasyon. Sana lahat ng opisyal, lalo na mga congressman, ay pasalalim din nila. Wag na siya. At lahat ng tao ay mag-report
kung ano ang estado ng mga infrastructure. Sa initial information ninyo, Gov, General, meron bang mga ghost and substandard flood control projects diyan sa lalawigan ninyo? Ang ginawa ko kasi, alam nyo, first time ko kasi na 60 days or magda 90 days pa lang akong governor. Pero investigador kayo, kaya kakaba ba sigurado yung mga may kalokohan dyan eh. Alam mo, ayoko kasi ma-brand ng ito pa, may bahid na politika. Kaya we have an all women below 35 years old as inspector. Mga abogada at inhinyera at sabi ko sa kanila, lahat ng project ng ating national and local ay inspectin nila. Lahat, babae ito. Hindi ako course dahil 35 years old at to 21 years old. Para kung ano yung i-report nila, yun ang pag pumunta dito yung mga nag-imbestiga para mapadali ang investigasyon, isubmit sa kanila. Para walang bahid ng politika. Marami po yun. Yung team na binuo nyo, mga gaano karami po itong inspectors na to? There are 9 young ladies. Nine young ladies. Engineers. Lawyers and engineers. Ano pong age ulit? Yung edad po? From 21 to 35. Nako, mahirap suhulan yan. Kaya nga, para kasi minsan, pagka nagpapaimbestiga ka, sasabihin nila dahil sa politika. Ito, minute ko sila kahapon and sabi ko, kung ano man yung nakita nyo, i-report nyo. Sabi ko, yung security ko, kayo muna i-secure nila. Sabi ko. Kapag ghost, hindi makikita 'yon. Initial report, meron bang sa tingin nyo, meron ganon? May bali-balita, pero hintayin na natin tong report to mga batang mga professionals para sigurado na may mga balita substandard. Pero alam nyo, yung ginawa nyo na yan, dapat ding, kung nakikinig sa atin ng DPWH, pwede nilang tularan. Kasi may napapansin po kami, Governor, pagka bumibisita po ang ilang mga inspektor, walang kasamang engineer. Dapat engineer yung kasama para malaman kung talagang may mali Yun nga, at saka may abogada, ang chairman abogada na bata. Babae. At saka, I think she's only 32 years old. So, ito graduate sa UP, kaya medyo maganda ito. Nagagawin. Update, bigyan nyo kami ng update. Tunying, dito sa Cagayan, nag-form tayo ng conscience group. Conscience group? Ibig sabihin, 3, 5 coming from the religious group, 5 coming from the academe, and 5 coming from the yung mga major NGOs like Lions, Rotarians, Sonta, ganon. At bibigyan sila ng report para at pwede nilang sabi namin kung meron kayong mga nakikitang kasi dito dahil sa politika, kasi dito sa Cagayan yung nag-iisang cabinet member namin against the congressman, against the governor, governor against former governor, yung former governor against the congressman, against, lahat dito three-cornered fight pero silang kaibigan ko lahat. Opo. Governor, ang timeline po, kailan po ba ang timeline nitong mga bata niyo to, mga lady inspectors niyo na to? Lady inspectors. Hiningi ko sa kanila kahapon kung
binibigyan ko sila ng 15 to 30 days. 15 to 30 days. Hiningi ko na yung listahan ng project ng DPWH sa region at binigay naman akin. Opo. At yun, binigay ko sa kanila. Yes, sir. Governor, maraming salamat. Manghihingi po kami ng update. Napakaganda po nung ginawa nyo na yan. Mabuhay po kayo at magandang umaga po. Magandang umaga, John, Tony at Jerry. Miss ko na kayo. We miss you too. We miss you too. Thank you. General. Salamat po. Si Cagayan Governor Edgar Aglipay, dati pong PNP chief. Na ngayon po ay nagulat nga ako. Akala ko nga kapangalan lang niya yung governor. Siya pala talaga. Tahimik. Siya pala talaga. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ito pong nasa likod ng karahasan sa kilos protesta sa Maynila, papapanagutin ng Malacanang. David Singson paiimbestigahan sa posibleng sedisyon. Speaker Boji D. pabor na ihinto na ng House Infracom ang kanilang isinasagawang investigasyon sa flood control scam. Plenary debates para sa 2026 national budget sisimulan na ngayon. 3 opisyal ng barangay sa Cebu hinatulang makulong ng 20 taon dahil sa ghost repair projects. Nako, may kinakabahan. Nanay na bugaw inaresto sa online sex scheme. 5 anak na minor de edad na rescue ng NBI. At Super Typhoon Nando inaasahang lalabas na ng PAR ngayong umaga. 3 lugar sa Luzon nasa ilalim pa rin ng signal number 3. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang balita. May follow-up lang tayo doon sa sunog diyan sa Binondo, Maynila. Yung magandang building, sabi ko kumbatsero, yung ang bandang ibabaw ay nag-aapoy. Oo. Alamin natin ang update mula kay RH29. Boy Gonzales, Coming Boy! Anthony, Jerry, isa ang nasugatan sa sunog na sumiklab dito sa kanto ng San Vicente at Tomas Pinpin Street sa Santa Cruz, Manila, bandang alas 9:04 ng kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang biktima ay isang 21 anyos na lalaki, isang volunteer mula sa Dagupan 5 na nagtamo na sugat sa kanang palad at wala namang naiulat na nasawi. Itinaas ang unang alarma alas 9:07 ng gabi ni Fire Inspector Monerga Virgen at makalipas lamang ng 2 minuto ay dineklara itong ikalawang alarma. Pagsapit naman ng alas 9:25 ay dineklara ni Fire Senior Superintendent Tanawan na inuumabot ng 4 na alarma. Dineklarang under control ang sunog pasado 1:16 ng madaling araw at naapula alas 2 pasado ng madaling araw. Sa sunog
Ilang palapag yan, boy? Ilang palapag yung building? But nasa, kung di ko nagkakamali, nasa mahigit sa 7-8 palapag. Walang palapag. Tapos yung pinakatuktokan na sunog. Yung pinakatuktok. Kaya merong dalawang, sabi ng mga residente rito, merong dalawa yung na-rescue ng Bureau of Fire Protection at nailabas agad. Nadamay sa sunog to, isang commercial, residential structure. Commercial yung sa baba. Sa taas ay residential. Residential. At patuloy na inaalam ng arson investigator ang dahilan ng naturang sunog at bilang mabutit na abot ba ng host ng BFP natin? Sila ng fire ladder. Fire ladder. Sa tuktok yung kuha ng drone ng MDRRMO. Pinakatuktok yung nasunog eh. Pero sa ngayon, nakakakita pa tayo ng usok sa bandang itaas. Usok na sa baba ayun, pati sa baba. Pati sa baba at sa bandang itaas. Nakakita pa tayo ng usok. Pero ito ay fire out na. Naka-evacuate naman lahat ng mga nakatira dyan. Nailabas naman lahat ng mga nakatira dito sa naturang gusali. At isa lamang naman yung reported ng Bureau of Protection na nasugatan isang fire volunteer. Luma na ba building nga, boy? Parang luma na. Medyo bago pa eh. Hindi pa naman kalumaan eh. Yung gusali. Yung picture mo nga kagabi, yung parang drone ba yung kuha mo? Ang ganda. Hindi sa akin yun. Hindi ba sa iyo? Kala ko nagdo-drone. Yan o. Yan o, yung kuha mo na yan, yung pinapakita. Manila DRRM pala to. si Mayor Isko pala tong tumira nito. May drone ng ang MDRRMO may mga malawak na sunog ay gumagamit para makita yung laki ng sunog. Pag ganyang yung taas lang na nasunog, boy, pwede pang tumira yung mga nasa gawing babang floor? Yan yung alamin at kung pwedeng alamin kung pati sa city engineer kung pwede pa kung may pisala na yung gusali. Pero sa ngayon ay iniimbestigahan pa yan ng Bureau of Protection kung saan nagsimula itong naturang sunog. Okay. Thank you, boy. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naalala ko lang kung batsero yung isang nagdi-discourage sa akin na nung araw kasi uso yung nagbebenta ng kondo eh. Habang may nagbebenta sa akin ng kondo hit, sabi ba naman nung katabi ko, huwag kang bibili ng kondo. Kanyan, pagka nagkasunog. Actually hindi lang sunog saka lindol pag nasira yung building. Pag nasa taas wala ka ng property. Wala na. Hangin lang yun eh. Ano hahabulin mo diyan? Sabi, ano hahabulin mo? Naisip ko, oo nga. Oo nga no. Kaya kung meron ka talagang salapi, tapos bibili, may lupa ka namang mabibili. Lupa na bilhin mo. Sabi, kaya doon po sa mga nagtitinda ng kondo dyan. Alam nyo na. Talaga. Medyo KJ po kami. Eto, kumbachero. Ilang planta raw ng kuryente transmission lines apektado ng bagyong Nando. Sa report ng Department of Energy. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry Katunying, dahil nga sa bagyong Nando, 3 renewable plants sa Northern Luzon ang offline ngayon, kabilang ang 2 wind sa Ilocos Norte at isa naman na solar sa Cagayan. Ayon sa Department of Energy, hindi rin operational ang isang planta sa Basco, Batanes, habang naka-standby ang 5 planta sa Lalawigan, gayon din sa Isabela at Apayao. 2 planta naman ang unreported dahil daw sa kawalan ng signal. Hindi rin gumagana ang 3 transmission line sa Abra, Cagayan, kung saan 2 electric cooperative ang naapektuhan, kabilang ang Abreco sa Abra at Agelco 1 sa Cagayan. Sa 41 cooperative sa 27 lalawigan, sinabi ng DOE na 30 ang nasa normal na operasyon habang siyamang nasa partial operation, kabilang ang Ilocos Norte, Benguet, Ifugao, Cagayan at Batangas. 276,130
na mga customer ang apektado sa mga nabanggit na lalawigan. 2 electric cooperative naman ang nasa total interruption, kabilang ang Abreco sa Abra na mahigit 55,000 na mga customer ang apektado at sa Batanelco sa Batanes na mahigit 8,000 naman ang mga customer ang naapektuhan. Tinatayang nasa 2.19 na milyong piso ang inisyal na pinsala ng super typhoon sa energy sector. 70.6% ng mga bayan ang mayroon pa naman daw kuryente sa ngayon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:17 na ng umaga. Tuloy ang ating mga balita. Matagumpay na nasagip ng 5 minor de edad na umanay ibinubugaw ng kanilang sariling ina online sa mga foreigner kapalit ng salapi. Sa operasyon ng NBI, direktang inalok ng suspect sa isang nagpanggap na kliyente ang kanyang anak dahilan ng pagka-aresto sa kanya. Ayon sa NBI, tinuturuan ng ina ang kanyang mga anak na magsagawa ng mga sexual na aktibidad sa harap ng webcam habang nanonood ang mga kliyenteng dayuhan. Nagugat ang operasyon mula sa ulat ng Royal Canadian Mounted Police sa NBI Human Trafficking Division sa pamamagitan ng Philippine Internet Crimes Against Children Center. Hindi niya na sariling ina. Parang paulit-ulit na to, kumbachero. Madalas na may mga ganyan, Pag tinanong mo naman, magpapaawa pa sa'yo. Sabihin dadahilan, hirap ng buhay. Wala na po kaming ibang paraang naiisip, mahirap ang buhay. Eto, meron ding may ibang paraan naman, pero gumagawa pa ng kabuktutan. Ayan. Pinatawan ng 20 taong pagkakakulong sa kasong graft ang 3 mga dating opisyal ng Barangay Barian sa Naga City, Cebu, kaugnay sa 80,000 Ghost Repair Project noong 2010. Sa 22 pahinang desisyon ng Sandigan Bayan, dineklarang nakalaan sa pagsasaayos ng bakod ng basketball court at pag-renovate ng barangay hall ang nasabing halaga. Ngunit lumabas na hindi ginawa ang nasabing proyekto. Yun. Ayun, 80,000 pesos lang, kumbachero, na halaga ng project. Pero ang kulong ay 20 taon. 20 taon. 20 taon. Ang mga sangkot na barangay officials ay kinilalang sina dating konsihal Reynaldo Espinosa, dating konsihal Bernardino Canya, at dating barangay treasurer Felix Lacara. Bagamat may mga dokumento gaya ng purchase orders, job orders, inspection and acceptance reports, tingnan mo, kompleto rin sa papeles. Kompleto. May acceptance. At iba pang papeles, yun ang pinakamatindi ron. Napatunayan sa korte na peke. Ayun! Ang mga isinukomenting na dokumento. Pareho ng modus Bukod sa 20 taong pagkakakulong, hindi lang pala yun. Dahil dyan. Inatasan din ng korte ang mga nabanggit na opisyal na ibalik ng sama-sama ang nilakaw nilang 80,000 pesos na pondo sa barangay. Ito, 80,000 pesos pinag-uusapan. Yung 20 sa years. Bulacan Kumbachero. Bilyon. Tiniyak ng Malacanang na mananagot ang mga nasa likod ng nangyaring karahasan sa kaliwat kanang kilos protesta kontra Katiwalian noong Linggo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismo ang Pangulong Marcos ang nagsabing mananagot ang mga ito, kabilang na mga grupong nangakamaskara na nagsunog ng mga ari-arian at ng bato sa mga pulis sa Mindiola at Ayala Bridge. Git ni Castro, ang naturang grupo na tinawag niyang Team Itim ay hindi mga realista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi mga individual na nakiisa para lamang maghasik ng karahasan. Tiniyak din ng Malacanang na hindi makatatakas sa batas ang anyay mga gahaman sa kapangyarihan na nanghimok sa mga kabataan para manggulo sa naturang rally. Pinaiimbestigahan ng Malacanang sa PNP, DILG at Department of Justice si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa posibleng sedition. Matapos itong hikayatin ng mga kabataan na huwag pumasok ng klase at dumalo sa trillion peso march hanggat hindi nagre-resign ang mga opisyal na sangkot sa flood control scam. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malinaw ang panawagan ni Singson para mag-alsa laban sa Marcos administration na maaaring magdulot ng kaguluhan.
Gate ni Attorney Castro, dapat itong maimbestigahan para malaman kung maaring kasuhan ng inciting to sedition si Singson. Nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natarts Jr. and of course sa DOJ na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. Ayun, si Attorney Claire Castro. Alas 7:22, bukas si House Speaker Faustino D. Jr. III sa panukalang tapusin ang investigasyon ng House Infrastructure Committee o Infracom kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Ayon kay D, marami ang kumukwestiyon sa investigasyon ng Infracom dahil marami sa mga congressman ang isinasangkot sa palpak na proyekto sa baha. Sa tingin ni D, mas makabubuti kung ipapasa na ng Infracom sa ICI ang mga nakalap na impormasyon matapos ang dalawa nitong pagdinig. Sa huling hearing ng komite, inakusahan ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez sina Jingo Estrada at Joel Villanueva na tumanggap ng kickback mula sa infra project sa Bulacan, pero pagdating naman sa Senado ay lumambot si Bryce. Hindi daw siya, itinuro lang daw si Jingoy ni Henry Alcantara. Samantala, tutol si Attorney Domingo Cayosa, isang constitutional law expert at dating IBP president na ihinto ng Kongreso at ipaubaya na lamang sa Independent Commission on Infrastructure ang investigasyon. Kaugnay ito sa kagustuhan ni House Speaker Bogie D na ihinto na ng Kamara ang investigasyon kaugnay na sabing anomalya. Sa panayam ng DZRH, binigyang din ni Attorney Cayosa na mahalaga pa rin ang tungkulin ng Senado at Kongreso o Kamara sa investigasyon para sa paglikha at pagpasa ng mga batas upang mapigilan ang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Mahalaga din para sa Senado na matukoy nila kasi kinakailangan natin ang aksyon ng hindi rin ng Senado kundi ng Kongreso para makabuo ng mga batas o kaya ipasa na yung mga matagal na rin nakabinbin na batas sa kanila. Para sa ganon, mahadlangan ang korupsyon. Hindi lang po yung punish na korupsyon. Si Attorney Domingo Cayosa. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kausapin na natin, Kumbatsero, si DILG Secretary John Vic Rimulya. Secretary, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Opo, Secretary, una lang sa lahat, nagbago na po ba uli ng policy? Mga kanya-kanyang LGU na ba uli ang magdedeklara ng suspension of classes pagka may kalamidad? Opo, kasi kung yellow lang, yung iba kasi hindi naman naantala, pabugso-bugso lang. Pero dahil sa discovery namin, ibang mayor, binabaha talaga sila. Pasara naman sa floodgate to. So yung mga binabaha na area, sila lang makakalan yun eh. So ginawa na namin granular ang announcement. So, ayun. So hindi na katulad nung mga nakaraang buwan at linggo na kayo na lang ang inaabangan ng mga abangers. Hindi, pero ngayon basta mataas talaga yung threat level. Sa akin pa rin na ako pa rin mag-a-announce. Pero katulad ngayon, umuulan na sa ibang baha naman, kaya namang pumasok mga bata. Sa iba, kung gantong ulan, buwabaha na eh. So, ginawa na namin granular. Ayun, opo. At saka mukhang na-appreciate po ng mga bata ito na kahit na walang face-to-face, ay meron namang modular learning at saka online classes. Tama yun. So, tama yun. Opo. Okay. Secretary, iimbestigahan nyo na nga ba itong si Governor Chavit Singson?
Sa ngayon, person of interest, pero yung sinabi niya kasi sa Club Filipino na sabi nilang inciting to sedition, imbestigahan namin yan. Ang third element kasi diyan kung naglalabas ng pera o nag-organize. Sa ngayon, yung ginawa naman niya doon ay nagsalita. Sabi, kailangan palitan ng gobyerno, pero wala namang sumusunod. Kasi kung ganun standards ang susundin natin, di kalahati ng UP mapapakulong na. Kasi resito nila, bagsak ang gobyerno, di ba? Kaya standards to... Tsaka yung mga makakaliwa na grupo, mga progressive bloc sa Kongreso. Kung salita lang, kung office lang, bali wala yun. Pero kung naglalabas ng pera, nag-organize, ayun ang inciting to sedition. Paano po yung mga, halimbawa, yung mga dating o mga retired generals, for example, yung General Pokis, tapos yung isang General Orlando De Leon, na talagang nagpunta sa kalsada and actively asking the armed forces to withdraw support from the president. Again, we have the same standards sa lahat ng tao, kung bata o matanda. Kung talkies lang kasi, bali wala yan eh. Pero kung nag-organize na sila, naglalabas ng pera, nag-meeting na sila, ayun ang talagang inciting to rebellion and sedition yun. Pero yung mga retired, wala rin naman nangyari, wala namang gagalaw ron, di ba? So we're very lenient with it. Hindi naman, basta boka lang. Kailangan, kailangan papaubahin mo lang yan. Only in extreme cases na elevate talaga namin yan. Pero itong nangyari sa Minjola tsaka sa Recto Secretary, hindi boka lang ito. Talagang may action dito. May mga nanakit at mukhang may mga may nag-finance daw eh. Ito ba na-follow up na ninyo? Ayon sa investigation namin, may natukoy na kami mga personalities. Ang problema kasi sa mga batang to, mga tropan jeng jong, hindi ko maintindihan ano tawag sa kanila eh. Nagyayabang pa sa TikTok. Kaya pakita yung pera, di-distribute nila. Ayun, Di makikita nga, may pattern talaga. May mga tinutukoy na sila na personalities. Kaso yung mga nagtutukoy sa ngayon ay nagsalita, mga bata pa. So, kailangan ng DSWD clearance kung yung capacity nila to discern kung sa bababagi na yan. Pero meron na kaming persons of interest, mga 5 sila, na nag-distribute ng pera ng araw na yan. Magkano po? Hindi namin. Ang bayad sa mga bata, 3,000 each eh. Uy, malaki pala, no? Yung sinabi ni Yorme kahapon, para 500 lang eh. Hindi, sabi niya, 500, pakita mo lang na 500, mapapalundag na. So ito pala, 3,000 per individual? Opo, ayun sa mga investigation kahapon yung first round. Ang binayad sa kanila 3,000. Pero hindi sila cost-oriented. Pera lang. Kaya kita mo, gagawin nila, lulusob, babato, aatras, babato. At saka naging looters. Susunod ng kotse. Yung pinasok na yung sogo, ninaka yung cash vault. Si Jerry nga, titignan namin kung nasa loob eh. Wala pala. Mag-send sana ako na rescue team eh. Pero wala naman doon. May mga, sabi nga ni Mayor Raisko eh, meron daw mga nag-check out. Pag check out, pinasabugan pa. Ilang putok rin pala sila. Secretary, may lumalabas ngayon sa ilang mga news website. Hindi lang natin pwedeng pangalanan kasi wala na din naman silang source. May binabanggit po na isang dating congressman, isang dating city hall official, mayroon pong isang dating cabinet member at isang abogado. Are we referring to the same group of people, yung pong 5 binanggit ninyo? They are one of the 3 groups na iniimbestigahan namin. So meron pa iba? Meron pa pong iba. Meron pa. Matindi pala ito. Teka muna, yun yung sinabi nyo 3,000 at mga pera, yun ba'y dahil lang sa post o may mga nahuling umamin at nagsalita na? Hindi, nahuli at umamin. Natin nila kung anong sistema ng distribution ng pera. Pero ang sistema niyan, grupo-grupo lang. 10 dito, 2 dito, 10 dito.
hindi sila yung one massive organization na gumagawa ng plano. At ang sinabi ba sinabi daw ba sa kanila na ganun ang gawin nila, na mambato, manunog? Opo. Magdala ng Molotov cocktail, magdala ng bato. Kung makalusot sa linya, sunugin ang Malacanang. So yun po ang objective talaga? Opo, ayun talaga. They wanted to breach the lines. Kaya kita mo naman yung depensa natin, as much as maximum tolerance yun, hindi na talaga namin papanusutin kahit ano mangyari. So nung palang araw na yon, talagang intensyon, pasukin ang Malacanang, sunugin ang Malacanang, Secretary? Opo. Ayun talagang intention. Ayun na nakuha rin ng intelligence namin. Kaya nakita mo yung defensive perimeter namin, ay ginawa naming heightened alert talaga. Pero ganun pa man, ang napakabait ng Pangulo natin, sabi niya, maximum tolerance, do not use firearms, do not use tear gas. Biro mo kung nakakaawa ang mga pulis natin, tinatabunan ng bote, ng balde ng tubig ng Imbornal. Grabe po. Grabe po yung nakakaawa talaga. Tsaka may binugbog na pulis. May pulis na kinuyog nila. Pero meron pang binagsakan ng hollow block sa likod. Secretary, meron bang prior to this, meron bang intel report na natanggap ang otoridad tungkol dito? Meron na po. Kaya gano'n kami kahanda eh. Yung ang intel namin galing Luneta, susubod na sila papuntang Malacanang. Buti na lang, ang kapasalamin kami, sa Malacanang sila pumunta at hindi doon sa People Power Monument. Kasi kung nanggulo sila, maraming masasaktan dahil puro mga good, well-meaning na tao yan eh. Yes, totoo. Diba, yung mga peaceful protest ang gusto nila eh. So, ang presidente naman, very appreciative sa kanila. Nakikitubo na naman sila. Nakikinig siya. Siya nga nagsabi, kung hindi siya presidente, pupunta rin siya. So, ayan talaga, we encourage them to air their grievances. And ang Pangulo po nakikinig at talagang ginagawa niya lahat para matapos yung sistema nito. Secretary, kung nangyari to noong September 21, meron bang mga susunod na attempt na inaasahan kayo na itong mga taong ito? Well, siyempre, ang threat level, siyempre nung sa akin kahapon niya kung anong threat level na Malacanang. Malacanang is only one threat level. It is always high. Diba? So, wala kaming nakikita na organized na ganun ulit. Pero again, hindi natin alam. I think yung trabaho ng Senado at saka ng ICI will spell the difference kung masasatisfy ang mga tao sa kanilang hinaing para sa justisya at sa korupsyon. Pero Secretary, can we expect arrests today or the next coming days? Ang DOJ po dapat tanong ni Jed kasi sila naman nag-uutos sa akin kung arrest o hindi, di ba? Pero the ICI is doing their job. Ang Senado po ay tumutulong sa ICI. Ang alam ko lang, malapit na yung mga freeze orders sa lahat ng mga accounts, mga congressman at sa flood control. No. Related to the violence nung nakaraan. Yung violence, lahat sila masa-charge. Hindi, yung mga mastermind, inaasahan ba natin na may mahuli sa kanila? Kasi continuing yan di ba? Yung threat? Ang habulin namin lahat yan. We have valid and certainty na sila talaga ang nagbayad, na may money trail na nakita namin. Kung papasa sa Bar of Justice, arrest rin namin lahat yan. Opo. Okay. Last na lang po, Secretary. Ito pong CIDG, may binanggit po ang si Senator Ping Lacson na parang nakabuntot doon sa bahay ni Bryce Hernandez. Ano bang report sa inyo ng PNP doon? Ang report sa akin ay nag-request ang ICI ng backup sa sitwasyon sa mga nila, sa kanilang mga galaw. So, hindi nagkaintindihan yung dalawang grupo. Akala i-intimidate yung Bryce. Pero sa pagkakaalam namin, may nag-request ICI na samahan sila. So parang walang coordination, ano?
nung sa dulo na lang, doon sila nagkaintindihan. Kaya pinalis na lang yung CIDG. Parang ang dating kasi nun yun, ini-intimidate si Bryce Hernandez Opo. Nag-usap po kami ni Senator Ping. We got to the bottom of it. Ang usapan na lang sa mga susunod, mas maganda dapat ang coordination. Ayun. Yes, sir. Secretary John Vic, maraming salamat. Thank you, sir. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Kayo din po. Si Secretary John Vic Remulla, DILG. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Umaga, patuloy tayo sa mga balita dito sa pangunahing balita. Sinuspindihan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang District Engineer ng Baguio City matapos sirain at itamper daw ang mga dokumento kaugnay sa mga flood control at iba pang infrastructure projects sa nasasakupang lugar. Isinailalim ni Dizon si Baguio City District Engineer Rene Zarate sa preventive suspension sa loob ng 70 araw. Sinabi ni Dizon na patuloy ang kanilang investigasyon sa impormasyon na tanggap ni Mayor Benji Magalong kaugnay sa suspected tampering at posibleng pagsira sa mga dokumento ng Baguio City District Engineering Office. Nagpalabas din ang kautusan ng kalihim sa lahat ng tanggapan sa Central at Regional Offices ng DPWH na magpasa ng mga dokumento sa Independent Commission for Infrastructure para sinasagawang investigasyon kaugnay sa mga GOES at substandard na proyekto sa baha. Nga pala, pinag-iingat din ng DPWH ang publiko laban sa isang pag-agalagala daw pong nagpapakilalang Vince Dizon. Ha? Hindi ko ba natin kilala si Vince Dizon? Meron daw hong pag-alagala. Nagpapanggap na siya si Vince Dizon? At may mga nagtatawag, nagtatawag daw at nanghihingi ng pera. Aba. Nagpapakilalang si Dizon at nanghihingi ng pera. Naghihingi pa ng mga personal na impormasyon. Wala raw hong ganyan, kaya't mag-iingat kayo, baka kayo masyado ng... Ano pangalan? Binanggit yung pangalan nung nagpapakilala. Walang nagbabala lang ang wala pa nahuhuli. Nagbabala lang ang DPWH at baka kayo sobrang bilib ninyo kay Secretary Vince Dizon. Pag may lumapit sa inyo at nagpakilalang Vince Dizon, bigyan nyo na kagad ng pera. Ayun. Hindi mag-iingat po kayo dyan. Mag-iingat po kayo dyan. Scammer daw ho yan at gumagamit pa ng social media at nagtatawag. Ayan Samantala, kinondena ng Independent Commission for Infrastructure ang umano'y malawakang destruction and tampering sa mga official documents ng mga kawani ng DPWH kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, hindi lamang ito paghadlang sa investigasyon kundi direkta ring pag-atake sa karapatan ng publiko sa pananagutan at transparency kaugnay ng flood control scandal. Gate ni Reyes, may kaukulang pananagutang administratibo at kriminal ang sinumang magtatangkang sumira, mameke o magtago ng records hinggil sa mga government projects. Samantala, sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang ambush interview na mga tauhan ng District Engineering Office ang gumagawa ng tampering. May nag-intervene lang na, So, initially, hawak na ng OSAA kasi. Okay. Pero all of a sudden, si Bryce Hernandez, soundbite yan. Soundbite yan. Yan yung sa laptop ni Bryce. Sa laptop yan. Ni Bryce Hernandez. Sa iba yan. Yung isa. Meron pa ba tayo dyan? Yung isa pa. Yung isang Ping. Senator Ping. Senator Ping. Wala na. Sige. Okay na yan. Mamaya, okay. Ayos naman na yan. Handa daw po si Pangulong Bongbong Marcos na sumalang sa investigasyon kaugnay ng alegasyon na tumanggap siya ng campaign donation mula sa mga kontraktor ng gobyerno noong 2022 election. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nang matanong hinggil sa ulat ng PCIJ na nakatanggap umano ng 21 million pesos na donasyon ang Pangulong Marcos mula sa mga kontraktor noong tumakbo siyang Pangulo. Gate ni Castro, matapang ang Pangulo at malinaw ang kanyang posisyon na walang sasantuhin sa investigasyon kaugnay ng katiwalian. Opo, matapang po ang Pangulo at alam po niya ang kanyang ginagawa at kung ano man ang maaari maimbestigahan dito, hindi rin po niya i-excuse ang sarili niya. Ang tinig ni Auntie Claire
Castro, binaya lang kita. Samantala, sasalang na sa plenary session ng Kamara ngayong araw ang panukalang 2026 National Budget. Kasabay ito ng pagpapatuloy ng sesyon ng House of Representatives na naudlot kahapon dahil sa work suspension. Una nang sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na ititigil ang lahat ng committee hearings oras na simulan na ang plenary debates sa budget. Matatandang ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang suspension ng trabaho sa government office sa Metro Manila kahapon dahil sa matinding buhos ng ulan. Meron nga bang failure of intelligence? Kaugnay ng September 21 violence diyan sa Maynila. Alamin natin ang balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Coming Edniel! Dumistansya lang ang Philippine National Police, Jerry Anthony, sa tanong kung may lapsus ba o failure of intelligence sa nangyaring marahas na rally sa Maynila, Kamakalawa. Gate PNP Public Information Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, isolated cases lamang itong nangyari sa General Director itong September 21 na hindi mo kontrolado ng PNP. Ang ikot lang kukote ng mga demonstrador, partikular na ang kabataang tinawag na agitators ng marahas sa kilos protesta. Pakinggan natin ang general. I rally protest nationwide. At ito po ay isang insidente na nangyari sa NCRP ko sa MPT. Kung makapansin po ninyo, sinabi po natin, proteksyonan natin ang mga protesters, bystanders at community at large. Kaya sinasabi po natin, ito ay naging desisyon ng mga agitators, ng mga batang napuli. At sila napuli, pag dito sa kanila, yung kanilang pagkakamali. Nang makapanayam natin si Interior Secretary John B. Na-interview natin si Secretary John B. kanina. Sabi niya, mayroong prior intel report. Correct. Tapos sabi niya kaya nga daw mahigpit ang garrison diyan sa Malacanang. Pero ang utos ng Pangulo ay maximum tolerance. Talagang to burn down the palace, sabi nga ni Secretary muli sa gitna ng rally, ang target itong kabataan ito. Pero sa iwalay na interview din ng DZRH2, Jerry at Anthony, inilutang ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na dapat maimbestigahan itong paggamit ng mga realista sa patawat na may logo ng bungo at kalansay alaw sa anime na One Piece. Posible kasi manong may humuhubog sa likod ng mga ito para maging marahas at magasik ng takot sa publiko. Bago kasi dito sa anti-corruption rally sa Pilipinas ay nakita rin ang parehong One Piece flag sa mga kilos protesta sa Indonesia at sa Nepal. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Doc Tony Leachon, maganda morning! Ay, Doc Tony! Wala ba tayong mga statement dyan, Doc Tony? Marami yan, si Doc Tony pa. Happy birthday nga pala kay Edith Santos. Ang may bahay ni Elmer Santos. Happy birthday. Nanay ni Engineer Casey Katz Santos. Happy birthday. At si Mark Jenny Baros. Ayan, happy birthday. Binabati ka ni Papa Ariel Baros at ni Professor Alex Baros dyan sa Vancouver, Canada. Kuya Jerry Labasan, magandang morning din kay Ka-Rose Danting. Wag ka nang masyadong nalulungkot, Ka-Rose. Bakit nalulungkot pala? Nalulungkot daw siya sa nangyayari sa bansa. Wag na. Magluto ka na lang ng papaitan. Yan. Okay na yan. Yan ang magpapasaya sa amin. Kapag kami pinadalan mo ng masarap na papaitan. Sabi ni Kuyang Els Bartolome, hinuli daw yung si Fishball Warrior. Bakit? Dahil hindi isinali sa kanyang mga hinaing ang Isaw at Adidas. Ayun. Ay, magandang umaga at happy birthday kay Kuyang Atoy Yulo, 53 years old. Marcelo baby pala to. 53 years old. Binabati ka ni ating Susan Yulo Ramos dyan sa Bacolod. Kong Nonoy Libanan, belated happy birthday at ganoon din kay happy birthday kay Attorney Mau Dantes. Binabati ka kayo ng buong Hogad family. Yan. Uy, nakikiramay pala tayo akong batyero sa mga naulila
ni Aurora Governor Reynante Tolentino. Oo. Kapatid to ni Ninong Dong Combachero. Si Governor Reynante Tolentino ay pumanaw po kahapon at humingi po ng panalangin ng pamilya para maging malakas at matibay sa gitna ng pagsubok na ito. Magpapayag yata ng kanilang mga detalye anytime today. Kami po yung nakikiramay. Ang pamilya Tolentino po ay ngayon pa lang ay nagpapaabot na ng taos sa pusong pagpapasalamat sa mga nagpaabot ng pakikiramay. Thank you! Ay, baka kailangan nyo ng palitan ng bubong ng inyong mga bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Jerry Baja, Anthony Taberna, 2x2. Susunod! Tito Boy! Ikaw, lumilingon ka pa si kay Kapopoy. Dito kasi kay Kapopoy. Oras! 8 minuto na lang bago alas 8 na umaga. Nako, sino tong aktor na nagbaba na raw ng talent fee dahil sa bumaba daw yung value ng makipag-break sa kanya yung jowa niyang aktres? Ba? Sinats ite. Abangan po niyan. Kuya Boy Fabian, may hahulaan ka na naman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Yes! Magandang umaga kay PPA General Manager Attorney J. Santiago. GM. At magandang morning kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Laban lang, Commissioner. Laban lang dyan. Talagang mahirap. Talagang mabigat. Mahirap na laban yan. Basta ka-customs. Lalo na, kumbachero, yung namihasa. Yung namihasa na. Kapag may mga namihasa, tapos bigla mo itinigil. Ikaw, masama dun. Galit-galit sa iyo yan. Wala. Nako. Sino ba ito? Sino ba ring aktor na bumaba na value? Dahil nahiwalay sa kanyang sikat na dating jowa? Sikat ba dati ng Katniel yan? Nga ba? Alamin nga natin ang balita mula kay 47 Morley Alinio. Magandang morning! Isang maulan bumabag yung morning. Uy, ulan ba yan? Ulan ba yan? O namamasada ka muna? Mukha yata kailangan ko tawagan si Engineer Josh Mercado. Engineer John. Kailangan yatang mapalitan ang aking aparato. Ayan. Pero nakakaloka sa Super Mega Kawaliw itong aktor na ito. Ituloy na lang natin kahit na umuulan sa aking telepono. Dati-rate noong sila pa ng kanyang love team, sobrang mahal ito kung maningil sa provincial show o kung anumang show na hinihingi ang kanyang serbisyo. Well, dati nga ay sumama pa ang loob ng isang taong kaibigan nila dahil humihingi ng diskwento ay hindi nila binigyan ng diskwento, samantalang nung mga panahong hindi pa sikat ang naturang aktor ay doon tumatakbo ng pangungutang ang ina nito. Pero eto na nga ang tese, bilog ang mundo na kung saan after magka-breakup nitong si aktor at si actress na sikat ngayon, nagbaba na raw ng presyo ng talent fee itong si aktor na to dahil wala nang masyadong kumukuha sa kanya sa mga show. Kasi nung mga panahon sila ay lagi silang maraming show, may endorsement at kung ano-ano pa. Pero dahil sa breakup, mukhang nabawasan ang kinang ng aktor, kaya bawas na rin ang kanyang talent fee. Ang naturang aktor na bida sa ating Sino yan? Ano daw? Ay si aktor D as in Daddy Dodu. Iyan ang ating DZRH Bisate. Hindi pala si Katniel. Oo. I love you, Mami Sherry Ramirez. Ay, Mami Sherry! Yan ang ating DCRH Kabisatos News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ay, Mr. President, magandang morning. Tama po yung ginagawa ninyo. Hindi lang po DPWH
Marami pa pong mga government agencies na nako! Totoo Pagka po yan. kayo hindi nakatingin, grabing magpayaman. Talaga. Nakakapagpundar ng bahay sa abroad. Mario Jose, grabe. Not once. Not twice. But thrice. Talagang magagalit kayo. Nako. Hindi, alam na ng Pangulo, Kumbachero. Alam na. At mukhang... At ang nakakahiya doon, Kumbachero, yung sinabi mong ang FBI pa mismo ang nagsumbong dito. Talaga naman. At pati nga si Executive Secretary Lucas Bersamin daw na kabait-bait na tao nagalit. Napamura Napagalit. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!